Okay, so quick lang, medyo maambo na. We are now at San Jose El Obrero Church dito sa Ivana. Sisilong lang muna tayo. I think blessing to. It's a sign siguro na yung mga blessings parating para makabalik tayo next time for the ultimate Batanes experience. So built siya nung may kodigo tayo dito 1784. So panahon to ng Spanish era. So I think ang highlight ng church na to, aside from being a church as a source or bahay dasalan or na mga na pinamumunuan ng mga Spanish before for the people of Ivatan. Doon ko na ihaharap nandun yung bike ko, iniwan ko na. Naging high, ayun yung Ivana Port, kasi yung San Vicente Port nandun sa kabila. Depende sa kung anong sasakyanin yung sasakyan pang dagat, yung daungan nila either sa Ivana or San Vicente. So napakaganda ng view from the church after Mass mo. Yan yung makikita mo. We'll try to check kung pwede maakyat yung bell tower na ginawa natin noong 2016. Again, yung highlight ng church na to is nung 1898. Well, so familiar naman tayo sa year na yon. Ito yung talagang himagsikan na sa pamumuno ni Captain Perea na lusubin ng mga katipunero tong area na to reclaim from the Spanish, specifically from the Spanish people, from the praile and soldiers, which I think they were able to successfully reclaim the area. Meantime, magpapahinga muna. Medyo mas maliwanag actually, pasok tayo dito kumpara dun sa may Mahataw Church. So very simple church inside. Kita natin, actually yung dun pala sa Basco, cathedral pala yun. Kaya very extravagant actually, no? Makikita nyo sa picture kung maganda yung ano nila. But again, wala naman siya sa ganda or extravagant nung area. Nagkataon lang na cathedral siya, but it all boils down sa faith ng mga tao. Plus na lang yun kung ganun yung magiging church. So very solemn as of now. Kasi nga walang tao, tayo lang. This is the view going to the altar. May mga frames and to Jesus Christ. Then another frame sa other side of the wall. And I think, imagine ninyo, although I think yung nasa taas, yun for the choir people or group na medyo I think renovated na siya, pero imagine ng mga panahon ng mga Kastila kung paano kumanta or anong mga kinakanta ng mga choir noon. And looking on the parang may piano doon. May piano doon sa taas, hindi lang kita kasi against ay nata. I'm not sure kung matagal na yun or old organ. Let's try to check kung pwedeng umakyat sa taas. Kung close, syempre okay, so may nakaharang, meaning ibig sabihin hindi na siya pwedeng akyatin. So hinahanap ko lang, sana makuha natin ito ng 6 minutes kasi gusto lang picture dito kung paano umakyat, hindi dito doon sa bell tower, kasi for me yun yung may magandang view. Again, kung DIY, no, and I think kung walang bantay, let's be responsible. Again, my fault, hindi ko alam yung sa may lighthouse na bawal yon, yung pinaka-light. Kung nagawa mo at magagawa mo, make sure lang na leave no trace, kasi in respect, ito na yun. So nawalan ko kung dito, pero ito yung going to the bell tower. Let's try to experience. Hindi natin kakalanbangin yung yung bell, baka magulat sila, pero kung may passage pa rin ang buka siya, we will go upstairs. Ito, ayoko na magbilang ng steps. Nabobo ko doon nung nireplay ko. 13 plus 13 equals 13 plus 13 plus 14, sabi ko 30, 40 pala. Pero sa ending, na-redeem ko naman yung sarili ko. Tama yung add ko, 53. So ito yung first area pag nakaakyat tayo sa taas.
Alam ko makitid yung sa taas eh. Pero kaya naman natin. Mas fit naman tayo. So yun, parang na ba ako nakaakyat sa taas? Wait lang. I'll check. Dito yun. Tapatan ko lang yung cellphone ko. Diba din ako mahulog? Mababa pa naman. Huwag lang yung cellphone. Cover time insurance. Aray ko. Yan. Excuse me sa mga expression ko. Napapamura na ako. Minsan yan ah. Sorry Lord. Nasa church tayo. So yun yung cross sa taas. Ito na yung akyatan. Medyo alanganin lang. Siguro kasi nung nirebuild to. Alangan eh. Parang biglang sumut dun. Walang direct passage going to here. Baka nung inayos. Ito na yung best way nila. After all, yung mga kampanero naman, either youth or yung mga able to climb up here. So kung titingnan natin, nasa na? 6 minutes na. Tayo, dapat mga 8 na. Sobrang luma na nung bell. Sobrang, hindi naman siguro. Yan, ganyan lang. So dalawa siya. Hindi ko alam kung paano manipulate nito or maniobra. Pero kung titingnan nyo, actually ras na siya. Talagang mga nagdaang panahon pa yan. I'm not sure. Unfortunately, may mga vandal sa mga pupunta dito. Kahit local siguro, iwasan natin para lalo na pag ni-renovate or ni-repaint. Bigla tuloy pumasok sa isip ko. Baka pwede soon mag-raise ng fund to repaint. Mukha man siyang small deed. Pero mapapaganda niya sana. Medyo nakakalungkot. Hindi ko na masyado papakita yung mga vandalism. Wala namang offensive. Pero mga names. Dito na lang tayo sa more positive. Ito ang view from the bell tower. Welcome to San Jose Obrero Church. Let's call it Ivana Church na lang. Yan. Yung bike ko nasa baba. Salamat ulit Kuya Arnel. Magmimerienda tayo mamaya. And ayun lang naman yung Sabtang eh. Yung island na yun. It's a 20 to 30 minute boat ride. For one ride, mga 100 to 150 people ata or more. So, malapit lang siya. Ang kalaban lang naman talaga lagi is yung waves. Or, tama, yung mga alon. Pero sanayan lang eh. Kung sanay ka mag-surf dance sa Star City. Or wow! Thank you Lord! Fuck! Ay, sorry ulit. Ay, sorry. Shit, nasa church pala ta. Sorry. Ayun, kasi may rainbow. Again, hindi ako best in science nung elementary in high school. Line of 7 lang ako kung paano nabubuo yung rainbow. Pero sana nakikita niyo yung rainbow. Sabi nga, di ba, there's a pot at the end of the rainbow. So baka it's a sign na next year na yung ultimate ko dito sa Batanes. Pero thank you, Lord. Ngayon na lang ako ulit nakakita ng rainbow. And I want to make this video 10 minutes. So 8:21 na. So yun yung rainbow. Very laid back. Si ate yung nakabike sa baba, nagagapa siya actually. Hindi niya lang ako nakita. Pero I think for as long as safe and hindi ka gagawa ng masama or magkakalat, magdudumi dito sa area, they will allow you. So yun yung Port of Ivana. Few blocks away doon, nandun na yung ating hopefully bukas na yung Honesty Store. Again, ito yung benefit na kung may free day kayo, do it as early as possible para ma-solo ninyo yung area. Wala na akong masabi kasi napaka-breathtaking. Yung rainbow medyo unti-unting nawawala, umaambon kasi may science yan eh, yung tama nung sun sa drop ng tubig, nag-split yung gano'n, nag-form ng ganito, pero parang gano'n sa mga best in science, i-comment nyo na lang dito yan kasi talagang hindi naman bobo, pero talagang average lang ako doon sa science up to high school, actually up to college nga ata eh. Meron kaming isang science subject. So ito na yun, bye, it's a almost 10 minute video. Enjoy, and again, hope to see you and kayo, makasama ko soon dito sa Basco or sa entire Batanes, and see you and bye.